Balik na naman dito to check on the progress sa two-stroke build natin. Guys, pinamock up yung tambucho. Sine-check kung walang sasayad or tatama. So far, so good. Dito na yung chassis. Ginather up na namin lahat ng parts. Alright. Dito na ulit tayo sa shop ni K2. Kakarating lang natin. We'll see kung ano na nagawa nila. Alright, so today papunta tayo ulit kay K2, pero para na naman to sa two-stroke project natin. Last drag bike natin for now. So ang plano is gawa ng chassis, and then after that, pag nakabit na yung makina, saka na i-design yung engine cradle, kasi iba yung engine mounts natin sa standard KR dahil naka CNC crankcase tayo. See you there. So nagma-mock up sila kung walang mga tatama or ano. Pine-check nila. So yun yung problema ngayon. Yung gulong tatama sa header ng exhaust natin. Dito. Pag kinabit doon sa exhaust port. So hahanapan pa ng paraan kung paano. So, ayan, nagsukat kami. Nilipat namin. Galing dito. Pinorward namin. Kasi kailangan namin ng longer wheelbase para hindi tatama yung front tire dito. Exhaust. So, yan na yung plano ngayon. I-check. Kasukat namin kanina, 2 inches to clear. Ayan. Papalitan na lang ng outer tube na may offset yung axle dito sa harap, parang sa wave. So eto, next problem natin, carburetor na naman gets in the way of the chassis sa bracing ng frame sa monoshock. So baka kailangan naman i-atras dito or dito para mag-clear lahat. Yun yung problema ngayon. Alright, dito na ulit tayo sa shop ni K2. Kakarating lang natin. Balik na naman dito to check on the progress sa two-stroke build natin. We'll see kung ano na nagawa nila. Alright, ito na. May twin spar na. Kinakabit na yung engine mounts. Rear engine mount. Love the world but keep the sky on your mind. Meron na rin silang front engine mount. Ayan, pinasespit na yung engine cradle. Para ma-confirm niya kung kailangan pa niya mag-bend or mag-adjust sa mga bends or kung okay na. Pero parang almost perfect. Konti na lang adjustment siguro kung meron pa man. So ngayon binubutasan niya yung para sa front engine mount. Dalawang butas yan. So, okay na yung isa. Alright, after nyan, final check and then weld na. So, ayan na guys. Nakabit na yung
engine cradle, mock up pa lang, pero pag na final na yan, we-weld na yan. And then after nyan, gagawin is shock mount and then subframe na. Tapos kalas makina, full weld. And guys, pinamock up yung tambucho. Sine-check kung walang sasayad or tatama. So far, so good. Alright, so ngayon, ginagawan to niya ng, ikakat to, gagawan to ng bracket na bolt type para makalas siya. Yan yung ginagawa ngayon dito. Ayan. Ginagawa nila ngayon. After nyan, i-weld up na nila yan dito para maging detachable yung one side para pag kailangan tanggalin yung makina. Uwi na muna ako today. Kailangan ko umuwi para sa meeting and then balik tayo bukas. Alright, so kakabalik lang natin ulit dito sa kay K2. Na-mix natin guys yung pagbuo ng subframe kasi hindi ako nakabalik dito ng isang buong araw dahil may mga importanteng meetings tayo. Nakabalik ko lang dito ngayon, so i-check natin yung progress at kung ano pa yung mga kailangan gawin. Dito na nakikita ko na yung chassis. It looks done, parang swing arm na lang at kulang. So ito, pakita ko sa inyo. So ayan na yung chassis natin. By the looks of it, kompleto na siya lahat. Wala na akong makitang kulang except for yung swing arm at yung mga additional brackets natin na kailangan. See kung ano pa mga kailangan natin antayin. So ayan guys, tinatayo nila, minamock up. Hindi ko sure kung bakit kasi first time ko na after nag-build ng chassis, pinapatayo dito. We'll see. So, pinapatayo pala dito guys si Kikeng. Gusto niya ikapit namin yung makina, itayo yung motor dito para ma-confirm na okay lahat, walang sayad and all kasi sobrang liit ng appearances. And then, kailangan din namin mag-weld ng mga additional brackets para dito sa fuel pump, sa ignition coil, CDI and etc. So, gagawin namin yan today. Tapos bukas, kukunin na natin dito. Alright. Right. So, ngayon, ang i-weld niya is yung bracket ng tambucho. Tapos, mag-aluminum bracket na lang tayo doon sa chassis. Ayan. Ayan guys, tapos na. Fully welded na bracket. All good. Bukas kunin natin ito lahat. Naka-final weld na lahat, pati yung mga bracket. Naka-marking naman na lahat ng kailangan. So ayan guys, ngayon wini-weld in yung bracket para sa ignition coil. The next i-weld is yung bracket para sa fuel pump. And then bracket ng stabilizer. And then goods na. Swing arm na lang bukas. Okay guys, so andito na tayo sa shop. Pasensya na, naubusan tayo ng battery kanina sa shop ni K2.
Andito na yung chassis. Ginather up na namin lahat ng parts. Nakapaghanap na rin kami ng mga bolts, titanium bolts para sa engine mounts and everything. So, andito na siya. Yung pinaweld natin kanina, okay na. Ito na mga titanium bolts natin. Here, everything complete na. Locking na lang tayong konti. Wheelset niya, andito na rin. Suspension. So, ikakabit na natin ngayon lahat. Alright. Ito guys, tinanggal natin yung mechanical na water pump. Ito siya. Tanggalin natin para mas malambot yung makina. So, i-replace natin ng plug lang. Sarado natin. Para hindi na kailangan yung mechanical water pump. So, since malaki itong plug, gagawin ko muna sa lathe machine para kuha itong sukat dito. Perfect. Alright. So, eto. Since may science, ginawasan namin to. 2 millimeters lang. Okay, so, eto na yung ginawa nating plug. Nakabit na natin dito. Yan. Naka-block off na yung butas para sa mechanical pump kasi mag-electric pump tayo na external. So ngayon hindi na papasok yung tubig doon sa may makina. Kabit na natin tong cover. Good to go na tayo. Alright. Alright, so malinis na yung carb natin. Good to go. So eto guys, dahil sa sobrang laki ng carb, hindi na pwede papasok dito. So ang way para matabit siya, unahin siya before yung monoshock dito sa ilalim. Ganon. O, diba? It's like a glove. Good guys. Yan na. Okay. Yan yung carbo. Good. Sabay tayong throttle. Ito guys, it's mga 4 AM na. Pagod na kami lahat pero we're almost there. Kinakabit na lang ni George yung CDI kasi pinuputol niya yung mga excess na wires tapos kinakat to length. Patapos na si George, pakita ko sa inyo.
for Enzo.